Desisyon ni Draymond Green, maaring makaapekto kay Jimmy Butler, at Steve Kerr, may mahalagang balita kay Al Horford. Pero bago ang lahat, muntik nang matulad si Podziemski kay Jordan Poole. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Draymond Green at rookie guard na si Brandon Podziemski matapos matalo ang Golden State Warriors laban sa Houston Rockets. Sa huling bahagi ng laro, may nangyaring defensive breakdown at makikitang agad lumapit si Draymond kay Podziemski. Kita sa body language ni Draymond ang matinding frustration. Tila pinapaliwanag niya kung ano ang dapat ginawa sa depensa. Hindi naman ito bago kay Draymond. Kilala siya bilang vocal leader ng Warriors, lalo na kapag may maling rotation o communication sa defense. Gusto niyang maging disciplined ang team, lalo na sa crunch time. Para kay Podziemski, bahagi ito ng pagiging rookie. Kailangan niyang matutunan ang system at ang defensive expectations ng Warriors. At para kay Draymond, ito ay paraan para mapush ang bata na mag-improve agad. At ngayon, si Curry ay naglaro na kontra Rockets. Pagbalik ni Curry, agad bumalik ang offensive gravity, confidence at energy ng Warriors, mga bagay na nawawala habang injured siya. Bumalik ang spacing ng offense, mas open ang shooters dahil dinodoble si Curry. Bumalik ang ball movement at mabilis na tempo. Mas confident ang teammates kapag nasa floor siya. Kahit limited minutes, ramdam agad ang impact. Sa actual return game niya, 29 points sa limited minutes, 5 3-pointers. Warriors halos naka-comeback late sa game. Nagkaroon pa ng chance manalo sa final shot. Ano ang nangyari habang wala si Curry? Hirap ang Warriors gumawa ng offense. Kulang sa spacing at shooting threats. Bumaba ang team confidence. Record nila lumubog habang wala siya. Kaya sinasabi ng article, kahit matalo sa return game, ramdam agad na ibang team ang Warriors kapag may Curry. Big impact heading to play-in. Mas may hope ulit ang Warriors. Late season push possible. Defense ng kalaban forced mag-adjust kay Curry. Mas gumaan role ng ibang players. Hindi lang scoring ang naibalik ni Curry, pati identity ng Warriors bumalik. At ngayon, ayon sa report, gusto ni Draymond Green na mag-opt-out at pumirma ng bagong multi-year deal sa Warriors. Pero pwede itong magdulot ng mahihirap na trade decision, lalo na kay Jimmy Butler. Bakit nadadamay si Jimmy Butler? Kapag nag-opt-out at nag-resign si Draymond, hindi siya pwedeng i-trade agad. Ibig sabihin, mahirap buuin salary match kung target ng Warriors si Giannis. Dahil dito, si Jimmy Butler ang maaaring gamitin sa trade para mag-match ng malaking kontrata. Kakagaling lang ni Butler sa ACL injury. Ayaw siya i-trade ng Warriors dati. Pero sa off-season, expiring contract niya mas magiging tradable. Kaya maaaring mapilitan Warriors pag-usapan ang trade kay Butler. Possible scenario. Warriors gusto pa rin habulin si Giannis. Pero kung hindi available si Draymond sa trade, Jimmy Butler ang magiging main trade piece. Kahit malapit na siyang bumalik sa injury, desisyon ni Draymond sa test maaaring matrade si Butler. Warriors kailangang pumili, keep Butler, or gamitin siya para makuha superstar. At ngayon, nagbigay ng positive update si Steve Kerr tungkol sa injury ni Horford. Mukhang malapit na siyang bumalik. Timeline ng pagbabalik. Magra-ramp up na si Horford ng basketball activities sa susunod na araw. May chance bumalik later this week kung tuloy-tuloy ang recovery. Umaasa ang Warriors na maging buo ang veteran core sa huling games ng season. Bakit malaking bagay ito? Matagal nang kulang sa frontcourt depth ang Warriors. Napilitan si Kerr gumamit ng deep bench at young players. Mixed results ang lineup habang injured si Horford. Kailangan nila siya para sa play-in push, final stretch. Na-miss ni Horford ang maraming games dahil sa calf soleus strain. Pero gumaganda na ang progress at tumataas na ang level ng workouts niya. At yan ang matitinding balita ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Peace out!